Alright, magandang araw. Welcome back dito sa AJ Commentaries kung saan tayo ay mag-uusap-usap tungkol sa mga makabuluhang bagay sa politika, mga kaganapan sa politika, sa gobyerno natin. Marami na po tayo na pag-usapan sa mga nakaraan at ngayon po patuloy tayong mag-uusap-usap tungkol sa mga bagong kaganapan naman. Ngayon, bago po yan, sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Binabasa ko po yung mga komento, bagamat yung iba hindi natutuwa dahil sa tingin nila tayo partisan. Pero hindi po. Tayo po ay para sa tama, para sa totoo. Bagamat may mga maling mga pinupuna, ganun po talaga. Ganun ang politika. But anyways, tayo po ay pag-uusap-usap sa pagkakataong ito. Ang magandang tanong po kasi, napaliwanag ko po ito sa iba kong video, yung tungkol sa legalidad, pero pababa tayo ng kaunti. Usap tayo ng hindi tungkol sa batas masyado dahil maraming mga technicalities dyan na dapat ang mga abogado nagpapaliwanag. Pero ganun pa man, pag-usapan natin itong si Alan Cayetano at si Sherwin Gatchalian. So, dalawang kampo ito na parehong nagsasabing sila ang tamang leader ng Senado. So, ano po ba yung mga pangyayari? Yung quorum, napaliwanag na natin na maraming beses. Pero magkaiba sila ng paliwanag. Ang isa bumabase sa available na mga senador na pwedeng ipatawag. Kaya ng grupo nila Senator Gatchalian, sabi kasi sa Avellino versus Cuenco, hindi mo pwedeng ipatawag yung nasa abroad o kaya yung mga nakakulong o kaya mga imposibleng mapapunta doon. Hindi mo sila pwedeng ibilang. Dahil pagka ganun ang ginawa mo, ito po kasi ang jurisprudence po yun ng Avellino Cuenco. Pero sabi po ng mga ibang mga abogadong talagang biyasa sa ganyan, ang sinasabi nila, yun kasi sinasabi sa 1935 Constitution na pag pinasa mo sa 1987, halos ganun pa rin at yun naman ang huling jurisprudence. Kasi po, kung lagi pong 24 ang base ng bilang, magkakagulo-gulo po ang sistema ng Senado dahil unang-una, kung 24 yan, paano kung katulad ng 2015, 4 nasa abroad, tapos 3 nakakulong, di 17 na lang sila. Paano kung hindi naman paano kung extraordinarily may mga patay pa, hindi sila aabot ng 13? Paano yun? Di barado ng Senado, wala nang magagawang trabaho. Hindi naman kasi sinabing 13 talaga. Ang sinabi lang naman majority of all its members. So, ang ibig sabihin, sino yung mga members yun? Oo, members sila ng mga Senado, pero malinaw sa jurisprudence. You cannot compel the person beyond the coercive jurisdiction or coercive authority. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa na lang ngayon, si Bato de la Rosa, kahit pilitin mo mapapunta doon, hindi sisipot. Ewan natin kung sisipot siya. At paano mo mapapadala yung notice sa kanya na kailangan niyang umattend? So, hindi siya ma-reach. Kumbaga, beyond coercive jurisdiction siya. Hindi siya basta-basta pwedeng makompel na pumunta. So, ang ibig sabihin nun, hindi mo siya pwedeng ibilang. Yun ang sinasabi ng jurisprudence na yun. Di 23 na lang sila. Yung isa nakakulong, kahit ipatawag mo si Jingo Estrada para dumalo, hindi rin makakadalo dahil nasa ilalim siya ng otoridad ng korte. Kailangan mag-request ka muna at kailangan aprubahan. Kung ganun palang sitwasyon, hindi mo rin siya basta-basta pwedeng papasukin. Kasi di ba, nakalagay din naman sa rules ng Senate at sa Constitution, kaya mong papuntahin, i-compel mo yung tao na umattend dahil trabaho nila yan. Kung tutuos nga, pwede nga sila ikulong sa loob para hindi makalabas, para makakapag-quorum. Pero hindi mo nga magagawa yon kung imposibleng magawa. Katulad nga nung wala sa bansa, nasa hospital, may sakit, nagtatago, nakakulong. Yung mga bagay na yon ang pinapaliwanag ng grupo nila Gatchalian, na base doon sa Korte Suprema, sa jurisprudence. Pero ang grupo naman nila Alan, ang sinasabi naman nila, hindi, 24 pa rin ang base. Bakit? Kasi of all its members, yun ang pakahulugan nila. Kaya pinakamaganda niyan, itakbo sa Korte Suprema, tanungin nila, pero ayaw naman nila gawin. So ngayon, nahahati ang tao. Ngayon, ano po ba ang epekto kapag sinunod natin yung interpretasyon
nila Alan Cayetano na dapat 24 lagi ang base, hindi bumababa kahit anong mangyari. Kasi sa jurisprudence nga ng korte, bumababa, nagre-reduce yung numero depende sa pagkakataon. Katulad sa mga pinaliwanag ko kanina. Pero pag-aralan po natin, kung sundan natin yung logic nila Loren Legarda, kung laging 24 ang base kaya ang majority ay dapat 13, kung yun ang susundan natin, tingnan po natin to. Unang-una, ang unang hindi nila pwedeng gawin, kaya sinasabi ko mapaparalisa ang Senado Dahil pagka ganon, kapag kasusundan natin yung 24 na bilang nila, 13 lagi ang majority, pagka ganon, wala silang kapangyarihan. Number 1, to participate in a declaration as to existence of a state of war. Yan po ay nasa Article 6, Section 23. Paano sila magpa-participate sa pagdedeklara ng isang ongoing o nangyayaring gera? Kung kailangan nila ng majority, 24 ang bilang nila sa all member nila, may mga pagkakataong nakakulong at nasa abroad ng iba, paano ka makakabuo nun? Diba? Kaya sinasabi, ang paliwanag ng kabila, yung Avellino versus Cuenco, yung available ang bilang mo. Sa pagkakataong ito, 22 lang kasi si Jinggoy hindi mo pwede bilangin. Yung nagtatago hindi mo pwede bilangin. Kaya majority 12. Yun ang punto ng Gatchalian So ano pang hindi pwedeng gawin ng grupo kung susundan natin yung logic ng grupo nila Senator Alan Cayetano. Una, pangalawa, Article 7, Section 21. Ano po sinasabi doon? Ang Senado hindi makakapagbigay ng concurrence sa mga treaties. So walang magagawang treaty sa ibang bansa dahil walang quorum. Pag walang quorum, walang business, walang transaksyon ng Senado. Kung laging 24 ang bilang nila sa all members. Kung lagi yun ang base nila. Pangatlo, ganun din. Sa Article 70 naman, they cannot participate in the calling of constitutional convention. Diba? Kasi may mga pagkakataon, hindi lang basta simple majority ang kailangan 2/3 pa. Paano yun? Kung 4 nasa abroad, 3 nakakulong, katulad 2015. Tapos may 2 may sakit, kumbaga, nasa ospital, o kung ano man. Paano yun? O may nagtatago pa. So, hindi mo magagawa yung business ng trabaho mo. Hindi mo magagawa mababarahan niya yun ng Senado. Ito pa, pang-4, they cannot expel their colleagues. Hindi nila pwede disiplinahin, alisin sa pwesto ang kanilang mga kasamahan kahit anong gawin dahil sabi sa Article 6, kailangan nga, kung susundan yung logic nila, kailangan nga na 24 ang base at 30 ng majority. Hindi rin magagawa yon. Hindi rin sila pwede mag-convict or mag-impeach. Article 11. Kung yan pala, susundan yung logic nila Alan Cayetano, maraming hindi magagawa ang Senado. Dahil dikitan number nila 11-11 sila Wala magagawa sa Senado, paralisado tayo. Hindi ba ganon? Kaya nga ang malinaw naman kasi na feeling ko lang naman, baka nilalabo ng iba, yung mga interpretasyon nila, pwede naman nilang idulugyan sa Supreme Court at bahala ang Supreme Court mag-decide. Ngayon, kung sinabi ng Supreme Court, political question yan, hindi nila papakialaman, sundin natin yung jurisprudence. Mayroon namang Avellino versus Cuenco, malinaw naman doon. Kaya nga, sa grupo ni Gatchalian, may mga kumilala sa naging pagpapalit ng liderato ng June 3. Unang-una, yung mga former Senate Presidents ng Senado. Sila Drilon, si Coco Pimentel, si Zubiri, si Tito Soto, at syempre, bagamat wala sa listahan ng sumama doon sa general statement nila, si Chis Escudero mukhang ganun din dahil nagpakita siya ng June 3. Di ba hindi lalabas 4 o 5 Senate Presidents, mga naging Senate President, ay kumikilala doon sa liderato ni Sherwin Gatchalian. Na pananaw nila, tama. Ganun din. Yung mga abogado, framers ng 1987 Constitution, yung ilang mga tao na gumawa ng 1987 Constitution mismo. Napakinggan ko nga si Atty. Sarmiento, pinapaliwanag niya kung bakit si Gatchalian, kung tutuusin ang dapat na dahil
Hindi niya sinasabi si Gatchalian ng dapat, pero pinapaliwanag niya na hindi mo kailangan ng 13 para mangyari yun. Isa yun sa framer ng 1987 Constitution. Yung mga law school deans, nagbigay sila ng statement. Yung mga constitutionalist, ilan na yun? 4 ng grupo yun. Yung former justices of the Supreme Court, 5 na yun. Yung leadership ng House of Representatives, mabigat yun, 6, kasi kung kinikilala ka ng counterpart mo, kasi may transaction kayo lagi, yung bills nila pupunta sa iyo, yung bills niyo pupunta sa kanila. Yeah, may BICAM. Di ba? Ang kinikilala nila yung liderato ng Gatchalian. Mabigat, mabigat. Ang palasyo, ang Malacanang, ang kinikilala ay yung liderato rin ni Gatchalian. Ganun din ang impeachment prosecution team. Yan ang epekto sa impeachment. Paano kung manindigan si Alan Cayetanos na sila magpapahiring? Tapos nagpahiring din sila Gatchalian. Yung mga ebidensya ng prosecution team, pinapasa lang sa Gatchalian hearing. Naku, mabigat yun. Meron pa akong isang video para doon. Pag-uusapan natin. Ang Senate staff and employees. Tapos, ang pinakahuling ang nagbigay ng statement ang Integrated Bar of the Philippines. Sila mismo ang kapisanan o ang grupo ng mga abogado ng Pilipinas. Kinikilala nilang legitimate ang pagkakaluklok kay Senator Sharon Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at ang pagkakatanggal sa pwesto ng Senate President. So, mga lalaking grupo at mga sangay ng gobyerno yun. Sa grupo naman ni Cayetano, sino-sino ang mga kumikilala? Nagbigay ng mga kanilang mga legal opinions na dapat ang kilalanin si Cayetano. Unang-una dyan si Harry Roque, si Topacio, sila Mike Defensor, yung mga ibang vlogger, sila Banat Bay, diba? Sila Chrisette Chu, sorry, sila Sasot at other iba pang mga DDS vlogger. So, lumalabas dyan, ito yung lumalabas na opinion nila pero yung kabilang panig, mga institusyon, mga framers ng Constitution, talagang mga nag-aral ng batas at may mga karapatan sa batas, kumbaga. Ngayon po, dahil napag-usapan natin yung impeachment trial, labahagingan ko, meron po akong video na ipapost tungkol po dun sa impeachment na paano ang sitwasyon kung ang isang panig doon lamang prosecution team, doon pinapasa ang kanilang mga ebidensya sa grupo nila Gatchalian. Yun ang kinikilala na lang hearing. May Senate Secretariat doon. Tapos may gumagawang hearing din yung kabila. Sino ang totoo, sino hindi? Di ba? Yan po, magandang pag-usapan sa mga susunod. Marami pong salamat. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Salamat po sa inyo.